Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao at sa anumang panig ng mundo naroroon mababawat ang bawat Pilipino. Bueno mano palang bedsa. Kuya Angel po ito si Angelo Palmones. Ngayon po ay Martes, 5 ng Agosto 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM dumating na sa India, kaagad na nakipagpulong sa Filipino community. Kamara naghain na ng apela sa Korte Suprema kaugnay ng impeachment case laban kay VP Inday Sara Duterte. Pondo para sa flood control project ng DPWH sa 2026 binawasan ng 72 billion pesos. Investigasyon sa mga palpak na proyekto sinimula na ng Kongreso. 6 na kongresista na iniuugnay sa 800 billion peso funds ng DPWH para sa flood control. Inabsuelto ni Secretary Bonoan. Kamara nagkasa ng malawakang reforma sa paggawa ng national budget. 911 naging epektibo, 4 na Chinese na kidnapper ng kapwa nila Chinese. Arestado naman sa Parañaque City. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Naimbag na bigat kada kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Kasama pa rin ang Tanambaw Radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Paimbuntag sa mga tigpaminaw nato riyan sa Sugbo, sa Cebu, sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa detalye ng ating mga balita, huli sa akto ang 4 na Chinese nationals na dumukot sa isang kapwa nila Chinese sa lungsod ng Parañaque. Ayon kay PNP Chief Police Brigadier Police General Nicolas Torre III, modus ng mga suspect na dating POGO workers ang money changing scam, kung saan target nila ang mga Chinese na nagpapadala ng pera sa China. Agad responde ang Parañaque Police matapos makatanggap ng 911 call mula sa kaibigan ng biktima na humihingi ng saklolo. Dito na nagkasana operasyon ang PNP Anti-Kidnapping Group sa isang kasino dahilan para maaresto ang 4 na suspect. Unang responde rito ang ating Parañaque Police Station dahil sa kanila na ipasa ng 911 ang alarma. At pagkatapos sa madetermina nila na ito ay isang kidnapping case, sila ay nagpag-ugnayan sa ating AKD to cognizance of the incident. Nailigtas din ng mga otoridad ay isa pang Chinese na biktima rin ng mga arestadong Chinese na ngayon nahaharap sa kasong kidnap for ransom. Panibagong human remains ang na-recover naman sa Lawan ng Taal sa harap na nagpapatuloy na paghahanap sa mga labi ng missing sa Bungero. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, nakuha rin ang mga gamit ng tao gaya ng damit, tsinelas at iniharap ito sa mga kaanak ng mga biktima. Maliban sa pag-asang makilala ito ng mga pamilya ng missing sa Bungero, isa sa ilalim din ang mga nabanggit na kagamitan sa kaukulang pagsusuri. Umaasa naman ang PNP na may makukuhang DNA profile rito, lalo kung totoong pinagpawisan at ginamit ito ng sino man sa mga nawawala. Pero idadaan din ito sa appropriate testing? Definitely sir, idadaan po ito dahil sabi ko nga malaking bagay kung may papakita sila na maaaring suot pa niya ito, yung mga damit na ito bago siya nawala, yung chinelas. At titignan po natin, I don't want to preempt po yung magiging kakalabasan po ng examination po ng forensic po. At antayin po natin yung ilalabas po nilang official findings.
Pinatawa ng NAPOLCOM ng 70 araw na preventive suspension ang 12 pulis na may sangkot sa kaso ng missing si Bungero para masiguro ang kaligtasan ng mga saksi at ang integridad ng nagaganap na investigasyon. Kaugnay ito ng inihayang motion ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy laban sa mga naturang pulis na nakitaan naman ng NAPOLCOM ng probable cause. Kabilang sa mga respondents na pinangalanan ng NAPOLCOM, sina Police Colonel Jacinto Rodriguez Malinaw Jr., Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Mark Philip Simborio Amedilia, Police Executive Master Sergeant Aaron Ezra Lagahit Kabilan, Police Chief Master Arturo Opalia de la Cruz Jr., Police Staff Master Sergeant Joey Natanawan Encarnacion, Police Staff Master Sergeant Mark Anthony Aguilo Manrique, Police Staff Master Sergeant Anderson Orozco Amari, Police Staff Sergeant Eduardo Uy Andes, Police Staff Sergeant Edmond Hernandez Muñoz, Police Corporal Angel Joseph Pero Martin, at Police Staff Sergeant Renan Lagrosa Polhencio. Nahaharap ang mga naturang individual sa kasong grave misconduct at conduct unbecoming, habang si Malinaw naman ay may dagdag na kasong grave neglect of duty. Nanindigan naman ang kampo ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na inosente ito sa mga alegasyon na ibinabato sa kanya ng whistleblower na si Julie Patidongan na di umano'y siyang mastermind sa pagkawala ng mga sabungero. Sa panayam ng DCRH kay Attorney Gab Villarreal, abogado ni Patidongan, sinabi nito na natuwa pa ang kanyang abogado ni Atong Ang. Sinabi nitong natuwa pa nga ang kanyang kliyenteng si Atong nang malaman ang formal na pagsasampa ng kaso sa kanya sa Department of Justice. Paliwanag din ito, maigi na magkaroon ng formal na reklamo upang mabigyan ng pagkakataon ng kanyang kliyente na dumipensa sa mga paratang laban sa kanya. Dapat lang kasi siyang matuwa, Pieces, dahil at least meron na ngayon siyang pagkakataon na sumagot. Bago itong filing na ito, ang nangyayari, kabi na lamang binubugbog. Kung ano na lang sabihin ni Patidongan, ganun na lang, At least ngayon, kung meron silang formal na reklamo, mga akusasyon, nakalagay sa papel at sana meron silang ebidensyang kasama, masasagot natin, Sa wakas, si Mr. Ang makakasagot kung anong kanyang panig. Hindi dapat pagkatiwalaan ng Department of Justice at ang publiko ang mga pahayag at kwento ng whistleblower na si Julie Patidongan. Kapanayan pa rin ang DCRH at radyo natin. Sinabi ni Atty. Gab Villarreal, abogado ni Chatong Ang, binabanggit nito na si Patidongan ay dati lamang security guard na naging katiwala ng gambling tycoon matapos na magpakitang gilas. Kwento pa niya, matapos na pagkatiwalaan ni Atong ay gumagawa na ito ng mga bagay na hindi nalalaman ng kanyang amo. At ang pakilala pa nito ay sa ibang mga tauhan ay siya ang boss at walang ibang makalalapit kay Atong Ang nang hindi dumaraan sa kanya. Kontrolado na niya yung organisasyon dahil siya nang nagpapakilala na bilang pinuno. Siya lang ang tinatawag na boss. Anong reaction ni Charlie Atong Ang? Nangyayari ito sa probinsya at kung saan, hindi mo malalaman, mapapansin ni Mr. Ang yan. Siyempre, siya nandito sa Maynila, ang inaasikaso niya, yung mga, paano niya maakit yung mga kaibigan niyang investor na mag-invest sa mga negosyo niya. Yung pangangalaga ng mga tao at ng mga hayop dun sa farm, pinaubaya na niya kay Don. Kasi madalas na salita dyan boss, ako nang bahala. Tiniyak naman ng Philippine National Police ang kaligtasan ng kaibigan ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camillon matapos na umatras bilang testigo. Ayon sa kampo krame, natakot ang saksi dahil siya ang huling nakausap ni Camillon at alam niya na espesyal ang relasyon nito sa na-dismiss na si Police Major Alan De Castro. Iginit naman ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Pajardo, mismong si PNP Chief Nicolas Torre III ang nag-utos na tiyakin ang proteksyon ng naturang witness. I discussed it with the GPNP at gusto kong iparating ng ating GPNP doon sa kaibigan ni Ms. Camillon
na we want to assure sa amin itong kaibigan na to na kaya siyang proteksyonan ng PNP. Kaya huwag siyang mag-atubili, huwag siyang magdalawang isip dahil ang intensyon naman natin ay bigyan ng hustisya itong pagkawala ng kanyang kaibigan. Taong 2023 pa na paulat na nawawala ang nasabing beauty queen, ulitong nakitang buhay sa Batangas. Ang kaso ni Camilo na isa sa mga pinag-aaralan ng PNP na paggamitan ng DNA profiles na nakita sa Taalik. Sakaling magnegatibo ang mga ito sa kaso naman ng missing sabungero. Pinag-aaralan ng Philippine National Police na armasan ng non-lethal weapons tulad ng batuta, pepper spray at taser gun ang mga pulis sa pagresponde ng mga krimen. Bukod pa ito sa kanilang basic service firearm at planong pagpapalakas ng basic martial arts training para sa mga pulis kasama ang unarmed combat at disarming techniques. Sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III, layo ng plano ng hakbang na ito, maiwasan ang pagkalagas ng buhay. Kasunod ng pagkamatay ng lalaking nag-amok sa Pabia, Iloilo noong July 31 nang barilin ito ng isa sa mga responding pulis. Samantala, umangat ng 59 billion pesos ang kita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa unang kalahati ng taon kasunod ng record high na 214.8 billion pesos na gross gaming revenue ng industriya. Mas mataas ito ng 14% kumpara sa 51.8 billion pesos na naitala noong nakaraang taon. Dahil dito tumaas din ang kontribusyon ng ahensya sa National Building Programs sa 38.1 billion pesos o 20%. Higit kaysa sa 31.8 billion pesos noong 2024 ayon kay PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco. Ayon kay Tenco, ang total contribution to nation building ay umabot na ng 25.36 billion pesos at ito'y nairimit na sa National Treasury alinsunod sa itinatadhana ng batas. Mula sa nasabing halaga, 30 million pesos ay nilaan sa Dangerous Drugs Board, habang kalahati ng natitirang balanse na 25.33 billion pesos o tinatayang nasa 12.7 billion pesos napunta naman sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Paliwanag ni Tenco, alinsunod sa Universal Healthcare Law o Republic Act 1122.3, kinakailangan ang kalahati ng remittances ng PAGCOR sa Treasury ay tinatakda para sa PhilHealth upang tiyakin na may patas na access sa health services ang bawat Pilipino. Malaking bahagi ng PAGCOR malaking bahagi ng kita ng PAGCOR ay mula sa gaming operations at mga license fees na umabot ng 53.4 billion pesos, habang ang karagdagang 5.7 billion ay mula naman sa iba pang mga serbisyo at non-gaming sources. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga misis, kami araw mas si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at may pawis. Gumamit ng Shield Matte Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shero Matter na pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Matte Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At habang nagsashower nga po si Mister gamit ang Shield Matte Soap, alamin kung ano sagot sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Ano yung bagay na isinasampay at saan isinampay? 4,000, 4,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ang inyong sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdatext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Basta ang isang item na hinahanap natin dyan ay bagay na isinasampay. Yan. Di ba? Pagkatapos mong maligo, o patapos mong maglaba, meron kang isang bagay na isinasampay. Ano yung isinasampay? At saan isinampay? Pwede naman sa sampayan.
Sa loob ng banyo may sampayan. Meron, di ba? May sampayan tayo sa loob ng banyo. Magandang umaga, Pilipinas! 4:21 ang oras sa buong Kapulaan. May babala muna tayo sa publiko, ha? Pinag-iingat ng Star City Management ang publiko sa mga hindi otorisadong Star City voucher at gift certificate na ibinibenta online. Ang abiso ay kasunod ng report hinggil sa mga unauthorized page at mga individual na nagbebenta ng mga naturang voucher sa Facebook Marketplace at iba pang online platforms. Nako, mag-iingat ho kayo. Dami ho talagang mga buwisit ngayon. Walang ginawa kundi mamirwisyo ng kapwa. Paalala ng Star City, tanging sakluk Star Deals at website na www.starcity.com.ph lamang po pwedeng mag-avail para makaiwas sa mga peking transaksyon. Ulitin natin, ha, kung kayo bibili ng ticket, para po sa Star City, yan po ay available lamang sa Klook, Star Deals at website na www.starcity.com.ph. Klaro. Magandang umaga, Pilipinas! Maliwanag na flying object na pinaniwala ang rocket ng China na mataan kagabi sa halos lahat ng lugar dito sa Mindanao. Detalye na balita mula kay Jun Dimakutang Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Magandang umaga, Pilipinas. Isang maliwanag na flying object ang namataan sa halos lahat ng lugar dito sa Mindanao pasado alas 6 kagabi. Dumaan ang naturang flying object mula Puerto Princesa, Palawan hanggang sa namataan din sa South Cotabato at sa iba't ibang probinsya sa Davao Region, maging sa Agusan del Norte, Cabacan, Cotabato Province at iba pang panig ng Mindanao. Ayon sa Philippine Space Agency, kinumpirma nila ang pag-launch ng Long March 12 rocket ng China na inaasahang may mga debris ang mahuhulog sa mga identified drop zones mula Palawan hanggang Zamboanga Peninsula. Sa pinakahuling report, may bahagi umano ng debris na naturang rocket ng China ang bumagsak sa Sulu Sea, malapit sa Puerto Princesa. May narinig din umanong malakas sa pagsabog sa kalawakan ng Palawan na animoy drum na nahulog mula sa kalawakan. Habang sa Mamburao Occidental, Mindoro naman, nakuha na isang grupo ng mangingisda ang isang bahagi ng bumagsak na rocket ng China. Ayon pa rin sa PILSA, ang rocket ng China ay nilaunch mula sa Wenchang, Hainan International Commercial Center dakong alas 6:21 kagabi, Philippine Standard Time. Mahigpit na babala ng PILSA na kung maaari huwag hawakan ang mga matatagpuang debris mula sa naturang rocket ng China. Mula sa Mindanao, RH19, Jun Dimakutak. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Magandang umaga, Pilipinas! Binigyan din naman ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pangangailangan ng agarang aksyon sa panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos na amyendahan ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Dahil sa mahalaga ito upang muling mapasigla ang sektor ng pagniniyog, ang pangunahing kumikitang export ng bansa sa sektor ng agrikultura. Ayon sa kalihim, kailangang maamyandahan ang batas upang magamit ang pondo sa pinakakritikal na pangangailangan, partikular na sa replanting. Sinabi ng kalihim na marami sa ating mga niyog matatanda na. Kapag hindi natin pinalitan ang mga ito, may peligrong mawala ang industriya. Ang mga puno ng niyog na lagpas 50 taong gulang ay kaunti na lamang na kumamunga at kalahati na lamang kumpara sa mga batang puno na namumunga ng 80 hanggang 100 na niyog kada taon. Bagamat ang pamumunga ng matatandang niyog ay maaaring mapalakas sa pamamagitan ng fertilization ng paggamit nga ng asin. Ang muling pagtatanim ang tanging pangmatagalang solusyon upang mapanatili ang kakayahang mabuhay ang sektor ng pagniniyog. Saka habang tumataas yung niyog, ang hirap po sungkitin eh. Diba? Kung gagamit ka naman ng mga nanggit, mas mahal din. Tinatayang 3 milyong magsasaka ang nagtatrabaho sa 3.6 million hectares ng nyugan sa buong Pilipinas. At ang Pilipinas ang pangalawa sa pinakamalaking pinagmumula ng export ng nyug pagkatapos po ng Indonesia. Yan man ang sektor, hindi gaanong nagpe-perform. 134 processing plants lamang ang nag-ooperate, karamihan ay nasa 50% capacity. At 60 oil mills naman ang nananatiling mababa ang pinagsamang kapasidad na 3.7 million metric tons dahil sa mababang ani.
Nako, talaga hong napapanahon na palakasin ho natin ang sektor ng pagniniyog. Ako, talagang pinag-aral ho kami ng high school. Kaya libre yung pag-aaral namin sa high school, sa private school ha. Sa tulong po ng pondo na galing sa COCOPED. Maganda umaga, Pilipinas! Aba, siyempre, may mataas na maintaining grade. Kami pa. Yung mga batch ko sa St. John, hindi mababa ng... hindi, kasi pag bumaba grade mo ng 85, tagilid ka na eh. Kaya matatalino yung mga kaklase ko eh. Tataka nga ako, napabilang ako dun. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Kidapawan City. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan ho sa Japan. Ohio ka sa iba, sa ating pong mga kababayan dyan ha. Iminungkahi naman ang Department of Agriculture na taasan ang taripa sa mga imported na bigas, pansamantalang ihinto ang pag-aangkat nito. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, ito'y para maprotektahan ang mga Pilipinong magsasaka. Iginiti Gomez na tatalakayin ito ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang gabinete habang ito po ay nasa state visit sa India. Ang naturang panukala ay kasunod naman ang ulat ng DA na posibleng maabot na ng Pilipinas ang all-time high rice production ngayong taon. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, pumalo sa 9.08 million metric tons ang produksyon ng palay sa bansa. Mula Enero hanggang Hulyo ng taong kasalukuyan, mas mataas ito ng 9.02 million metric tons sa first half record high nitong 2023. 27 na makalipas ang alas 4 na umaga. Top 3 regional high value target naman na aresto sa bisa ng search warrant sa Davao City. Aba, nakunan pa ito ng nasa mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, naaresto ang isang top 3 regional level high value individual na kinilalang si alias Am-Am, 31 anyos, sa ikinasang search warrant alas 3:05 ng hapon, Agosto 4, 2025 sa Barangay Ilang, Davao City. Sa operasyon na kumpiska mula sa suspect ang hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 1,040,400 ayon sa standard drug price ng Dangerous Drugs Board. Ang operasyon ay pinangunahan ng matauhan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 11 sa pamumuno ni Police Lieutenant Richard Junicio sa ilalim ng supervisyon ni Police Major Maynard Pascual, Chief ng RPDU 11. Katuwang din sa operasyon ang matauhan ng City Drug Enforcement Unit Special Operation Group ng DCPO. Ang search warrant ay pirmado ni Honorable Rowena Apaw Adlawan, Executive Judge para sa paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ebidensya ng kumpiska sa operasyon, 5 pakiti sa hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng otoridad si alias Am-Am at inihanda na ang kaukulang kasong isasampa laban sa kanya. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Soter. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 429 sa pagdiriwang ng Micro, Small and Medium Enterprises Month o MSM Month ngayong Hulyo. Inihain naman ni Senator Loren Legarda ang panukalang Pangkabuhayang ACA. Isang batas na naglalayong pasimplehin ang pag-access sa mga programang pinansyal at pangkabuhayan ng gobyerno gamit ang teknolohiya at innovation upang mahikayat ang mas maraming Pilipino na magtayo ng sariling negosyo at suportahan ang paglago ng MSME. Ayon kay Senator Legarda, ang kinabukasan ng ating MSME ay nakasalalay sa ating kakayahang mag-innovate sa pamamagitan ng pagpapasimple at pagpapalakas sa mga sistemang susuporta sa paggamit ng teknolohiya. Mas marami tayong mabibigyan ng pagkakataong magsimula at magpatuloy ng negosyo. Nang sa gayon ay may sulong daw po ang isang efficient at competitive economy. Magpapalago ito sa isang sustainable at inclusive growth. Layon ang panukalang Pangkabuhayan Act ni Senator Legarda na mapatatag ang Centralized Assistance Portal o Sustainable Livelihood and Entrepreneurial Development Center SUSLED sa bawat bayan na magsisilbing one-stop shop hub para sa pagsasanay, pagpaparehistro ng negosyo, teknikal at suporta, gayon din ang pag-access sa pinansyal sa natulong at iba pang mga serbisyo mula sa gobyerno para po sa mga MSMEs. Dapat din daw mabigyan ng prioridad ang pinakamangihirap na lugar.
Sinabi pa ni Legarda, kumpara sa malalaking negosyo, mas naapektuhan ang ating mga MSMEs sa pagbabago ng ekonomiya na nakakaapekto naman sa ating kakayahan na mag-empleyo at lumago. Alam ba ninyo na 99.5% ng MSMEs ang kabuuang negosyo sa bansa? Ibig sabihin less than 1% lamang ang talagang malalaki. At ito ay nagbibigay ng trabaho sa mahigit 63% ng mga manggagawang Pilipino. Si Legarda ang pangunahing sponsor at mayakda ng Magna Carta for MSMEs at pangunahing mayakda ng Philippine Innovation Act na matagal nang binibigyan diin ang mahalagang papel ng mga MSMEs sa paglikha ng trabaho at pagpapababa sa antas ng kahirapan sa buong bansa. Magandang umaga, Pilipinas! Kaya naman tingnan ho ninyo, pagka walang trabaho, anong gusto? Magbenta na lang ng shabu. High value individual na dating pulis. Natanggal naman pala At 3 street level individual drug suspect arestado sa bypass operation sa Sual, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chika Emin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Timbog ang 4 na kalalakihan na kinabibilangan ng isang dating pulis sa anti-drug by bust operation ng PNP. Batay sa ulat ni Sual OIC Chief of Police Captain John Ramos, nagsagawa sila ng anti-drug operation kahapon 1:40 ng madaling araw sa poblasyon Sual na nagresulta ng pagka-aresto sa mga suspect na isang dating pulis na 33 anyos, high-value individual. 3 street level individual na isang 45 anyos, 43 anyos kapwa residente ng poblasyon Sual at 29 anyos na binatan na residente ng barangay Tubuan, Labrador, Pangasinan. Nakumpiska sa mga suspek ang 3 heat-shell transparent na suksesyon na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 10.30 grams na may standard drug price na 70,040 pesos. Nabawi rin sa mga suspek ang ginamit na mark money sa operasyon. Sa ngayon nasa kustodiya ng Sual Police Station ng 4 na suspect na naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Pinapurihan ni OIC Provincial Director Colonel Arbil Merculio ang Sual PNP sa mabilis na aksyon at tagumpay na kampanya kontra illegal na droga na nagresulta ng pagkakaaresto sa high-value individual at street level individual drug suspect. Ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! 33 makalipas ang alas 4, mga mamis. Po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot na kabakabag, makapit, madikit at malupit ang mancha. All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa pride, easy at worry-free naman ng laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on Tensa Chocolate, Mud and 7-1 Cotton. Gawa po ito ng ACS. Sa iba pang mga balita, pinangalanan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang anyay tauhan ng DPWH, Department of Public Works and Highways, na pinatatamaan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation Address Usona. Sa plenaryo ng Senado, sinabi ni Senator Jinggoy, ito ang mga sangkot o kasabwat sa pagpapatayo ng bumagsak na Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela noong Pebrero at dapat din silang mapanagot. Kabilang dito sina Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon, Loretta Malaluan. Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Neri Bueno. Undersecretary for Regional Operations in Luzon, Eugenio Pipo Jr. Undersecretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Ador Canlas. Undersecretary for Planning Services and Public-Private Partnership Service, Maria Catalina Cabral. Iginit ni Senator Jinggoy, dapat ding managot ang mga DPWH officials na nagdisenyo, nag-aproba, namahana sa proyekto, hindi lamang yung driver ng truck na dumaan nang bumagsak ang naturang tulay. Hindi kaya sila ang pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabing, mahiya naman kayo? Mr. President, mahirap tanggapin na sa mga susunod na araw ay haharap sa kaso ang maliit na tao na tulad ng driver ng truck na pananagutin ng DPWH.
samantalang pinagtatakpan nila ang kanilang mga kasamahan. I urge the DPWH to take full responsibility and accountability, not only by pursuing private contractors, but also by holding accountable its own officials who were involved in the planning, approval, and implementation of this project. Tama nga naman. Bakit yung truck driver ang pananagutin mo? Hinamo ni Bacolod Congressman Albe Benitez si DPWH Secretary Manuel Bunuan mag-leave of absence muna sa harap ng ginagawang investigasyon sa mga palpak na proyekto para mapigilan ang mga pagbaha. Ayon kay Benitez, paraan ito ng pagpapakita ng delikadesa at para mapanatili ang integridad ng mga investigasyong ikinakasa kaugnay ng mga sablay na flood control projects. Bilang tugon, sinabi ni Bunuan, handa siyang mag-leave sa DPWH kung mismong ang Pangulong BBM ang mag-uutos nito sa kanya. Mariing pinabulaan na naman ni DPWH Secretary Manuel Bunuan ang kumakalat na alegasyon sa social media na 6 na mambabatas ang manoy nakakuha ng 800 billion pesos na halaga ng mga proyekto para sa flood control. Sa pagharap ng kalihim sa pagdinig ng House Committee on Public Accounts, sinabi ni Bunuan ang naturang pratang bilang preposterous o lubhang katawa-tawa at walang anumang batayan sa pagtalakay ng mga programa ng ahensya. Binigyan din ni Bunuan na yung political vlogger well, I have gone through actually the political blogger that you've given me, Your Honor. Ayun. And what I can say is we don't have this kind of information at all in the department. Yan po yung sagot ni Secretary Bunuan. Binanggit naman ni Senior Deputy Speaker David J.J. Suarez ang issue na tumutukoy sa isang viral Facebook post na nagsasabing may ilang kongresista manoong nagmaniobra ng pondo para sa sariling interes. Sinabi pa ng mababatas, for the sake of transparency at truthfulness, can I ask the good secretary to comment on this malicious post? At kinumpirma ni Bunuan ang naturang post ay nagsasabing 6 congressmen cornered 800 billion pesos for flood control project. At diretsahang tinanong naman ni Ako Bicol Representative Alfredo Garbin Jr. si Bunuan kung may ganitong alokasyon na talagang umiiral. At ang sagot nga ni Bunuan, what I'm saying is that we don't have any specific record of this kind of allocation for 6 congressmen that has been put into this post. Ayon naman kay Committee Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, hindi galing sa lehitimong media outlet ang alegasyon, kundi muli lamang sa isang blog post sa Facebook. Ginit ni Suarez na seryoso ang Kamara sa pagharap sa naturang issue, lalo na at bahagi ito sa tungkulin nilang bantayan ang paggastos sa mga proyekto sa infrastruktura bilang tugon sa panawagan ng Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address. Maganda umaga, Pilipinas! Bangkay ng isang babae natagpo ang palutang-lutang naman sa karagatang malapit sa isang slaughterhouse sa Tacloban. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Isang babae natagpuan patay sa karagatan malapit sa dating slaughterhouse sa lungsod ng Tacloban. Ayon sa PNP, hindi pa nakilala ang biktima dahil bloated na ito. Nakatip ang bibig, nakagapos ng sako ang katawan at wala ng damit. Ayon sa isang mangingisda, discovery niya ito habang nangingisda sa naturang karagatan, kaya tumawag siya ng Fishery Law Enforcement Team ng Tacloban at sa mga kapulisan. Naimbestigahan na ng Tacloban City Police Office ang insidente dahil may mga naiulat na may nawawalang babae sa Ormoc City at sa Babatngon, Leyte. Susuriin din ng mga otoridad kung may foul play ba ang insidente. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Jimmy. Samantala, palaboy naman sa Katarman may kapansanan sa pag-isip tinaga ng kaalitan na sospek. Detalye ng balita mula kay Jane Khalid Bantayan, RH34 Jane, may butag. Naamtamo naman ang sugat sa katawan ng isang palaboy sa bayan ng Katarman na may kapansanan o sakit sa pag-iisip ng pagtatagay ng isang lalaki na kanyang nakaalitan.
Naganap ang nasabing insidente sa Sitio Makupa, Barangay Macagta sa naturang bayan. Ayon naman sa ulat ng PNP, ang biktima ay isang 45 taong gulang na nakilala sa kanyang pangalan na si Mario. Samantalang akusado ay 52 taong gulang, residente ng Barangay Pulangi na naturang bayan. Sa investigasyon ng otoridad, bago ang pangyayari ay nagkaroon muna ng konfrontasyon sa pagitan nitong biktima na may kapasanan sa pag-iisip at ng suspect. Isang araw bago ang nasabing insidente, sinuntok nitong biktimang suspect ng walang malinaw na dahilan. At kinabukasan, bumalik ang nasabing suspect sa lugar na may dala ng itak at inatake ang biktima ng sunod-sunod na taga. Nagtawa ng mga sugat sa katawan na nasabing biktima at agad na isinugod ng mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Northern Samar Provincial Hospital para sa agarang lunas. Samantala, ang nasabing suspect na nakilala sa kanyang alias na si Pedro ay agad na tumakas. Gayunpaman, agad naman itong nahuli ng mga pulis sa hot pursuit operation na nariso doon mismo sa kanilang barangay. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Katarman Municipal Police Station ang nasabing suspect habang inaasikaso na ang mga dokumento at proseso para sa pagsampa ng kaso laban dito. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Pantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jane Galit Pantayan. 42 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Negros, ha? Mahinga sa mga katuran tana sa Negros, halong kamuperme, ha? Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin araw-araw, proteksyon laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Oras sa buong kapuluan, 43 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Record high ang net income ng SM Prime mula Enero hanggang Hunyo ng first half ng kasalukuyang taon. Sa datos, sumabot ng 24.5 billion pesos ang kita ng SM Prime Holdings Incorporated, mas mataas ng 11% kumpara sa 22.1 billion pesos net income nito sa kaparehong panahon noong 2024. Ayon kay SM Prime President Jeffrey Lim, bunga ito ng katatagahan ng kanilang negosyo at ng lakas ng kanilang iba't ibang mga portfolio kasunod ng mataas na rental income, real estate sales at ancillary revenues. Sa kabuuan, ang net income ay 69%. Nito lamang para sa o yung mga nagagaling sa SM Mall na may kabuang 17 billion pesos, ha? Sumusunod ang kanilang residential projects na nakapag-ambag ng 21% sa total income. Nasa 7% naman ang naiambag ng mga SM Prime office at warehouse, habang 3% ang sa hotel at sa mga convention center. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kaya lang, sa SM ba meron ng tangerine chocolate? Lapa, no? Online pa rin siya available. Sa mga kababayan natin pabalik ng Pilipinas, huwag na magpasalubong na imported na tsokolate. Tawag ho kayo sa 0919-095-5935. Diyan po available ang tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay yung pinagmamalaking brand ng ating mga manggagawa, ng ating mga magsasaka, mga magniniyog yan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material na kakaong galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga yugan, kaya ngayon nagpuproduce sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. May mahigit 10 variants yan, ha, na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Pero kung o-order ho kayo sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal
lokal but tastes and looks global. Speaking of global, nasa India na ang Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang 5-day state visit. Sa kanyang departure statement, sinabi ng Pangulong BBM na layo ng kanyang biyahe na mas mapalalim, mapalawak at mas gawing makabuluhan ang relasyon ng Pilipinas at ng India. Kumpiyansa ang Pangulong BBM na malaking potensyal ng kooperasyon ng dalawang bansa ay sa larangan ng depensa, kalakalan, pamumuhunan, kalusugan, gamot, connectivity, agrikultura at turismo. Kaliwat ka ng pulong ang dadaluhan ng Pangulong BBM sa mga matataas na opisyal ng India, bukod pa sa business meetings at speaking engagement. I want this visit to bring concrete benefits to the people, such as more affordable medicine and greater connectivity and food security. It is incumbent upon us now more than ever to maximize the opportunities in trade and investment with the world's fourth largest economy. I look forward to a productive visit and much closer Philippines-India relations. Thank you. Ang Pangulong BBM, Maganda Umaga, Pilipinas! Isinusulong naman ni House Committee on Ethics and Privileges Chairman at 4-piece Party List Representative J.C. Abalos ang pagtatatag ng isang independent office kung saan pwedeng isuplong ang mga opisyal ng gobyerno na may paglabag sa batas. Gaya na lamang halimbawa ng mga mababatas na sangkot sa unethical behavior, improper decorum o yung mga paglamag sa code and conduct ng mga mambabatas para matiyak na mga ito ay hindi lamang disiplinado sa loob ng plenaryo kundi maging sa labas ng kamara. Ayon kay Abalos, ang nasabing tanggapan ang magsisilbing non-political at non-partisan kung saan ang mamamahala ay ang mga tauhan nito sa naturang opisina ay walang kaanak ng mga politiko. Kong, parang malabo yata ito. Kasunod dito ng kontrobersiyang kinasangkutan ng isang kongresistang nakuhanan ng video habang nanonood ng isabong sa gitna ng sesyon sa plenaryo. Bakit hindi pagtrabahuin nyo na lang yung inyong Committee on Ethics, di ba? Dahil actually trabaho ito ng trabaho po ito nung komite na magsagawa ng investigasyon, tsaka may kapupuntahan ba yung investigasyon? Diba? Ganyan, na-strip na ho ng kanyang posisyon sa Commission on Appointments. Si Aga Party List Nick Briones. Maganda Umaga, Pilipinas! Ipinangako naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ipaglalaban ng Kamara de Representantes ang tungkulin nito sa ilalim ng konstitusyon matapos ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang inihain nitong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Romualdez, we speak now not because it is easy but because it is necessary. The House will not bow in silence. Muling pinagtibay ni Speaker Romualdez ang natatanging konstitusyonal na mandato ng Kamara na magsimula ng kasong impeachment kasabay ng paghahain ng motion for reconsideration ng kapulungan upang hilingin na muling pag-aralan at itama ng Korte Suprema ang desisyon sa kaso nito kay BP Inday Sara. Binigyan din pa niya na ang paghahain ng apela ay upang itama ang maling pagbasa sa mga katotohanan at ang pahirap na patakarang ibinase ng Korte Suprema sa nakaraan na anya'y sumisira sa konstitusyon at sa karapatan ng taong bayan na maningil ng pananagutan mula sa mga matataas na opisyal. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Maganda Umaga, Pilipinas!
Dinipensahan naman ang constitutional lawyer na si Attorney Ernesto Francisco Jr. ang pasya ng Korte Suprema sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Francisco, legally sound ang naging hatol ng Korte sa naturang usapin. Sangayon din ang constitutional lawyer na bigo ang House of Representatives na aksyonan agad ang tatlong naunang impeachment complaints laban kay BP Inday Sara na inihain ng ordinaryong individual noong pang 2024. Sa halip na niya ipinaabot pa ng Kamara sa ika-4 na reklamo sa final session day noong February 2025 bago inendurso ng House members. Naninindigan si Attorney Francisco na ang ruling ng Korte Suprema ay constitutional correction at hindi isang uri ng constitutional crisis. Magkakasahan ng protesta ang ilang youth organization sa pangunguna ng akbayan para hamunin ng Korte Suprema na baliktarin ang hatol nito sa impeachment case si Vice President Sara Duterte. Magtitipon-tipon ang grupo ng kabataan sa harap ng Supreme Court sa Ermita, Maynila, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Igit ng grupo, ang desisyon ng Korte na pumipigil sa demokratikong proseso ng pagpapanagot sa isang pinakamataas na opisyal ng bansa na sangkot sa katiluan ay hindi angkop. Ang mga makikiisang kabataan ay magdadala ng printed copies ng Supreme Court ruling bilang tanda ng mariin nilang pagkondena sa naging pasya ng Korte Suprema. 52 na makalipas ang 4:00 ng umaga. Sugatan naman ang 12 pasahero ng isang multicab nang bigla na lamang gumewang papunta sa gilid sa ibaba ng Marcelo Fernan Bridge sa barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Ayon kay Nigel Benancia, pinuno ng Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office, puno ng mga pasahero ang multicab nang mangyari ang naturang trahedya. Kaya't nahirapan ang driver na mabalansa ang sasakyan. Mabilis na nagresponde ang search and rescue team na isugod pa sa Lapu-Lapu City Hospital ang mga sugatang pasahero na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Maganda umaga, Pilipinas! 52 na makalipas ang 4:00 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po ay Lactococcus lactostrain plasma. Dumaan ito sa mahabang pag-aaral, clinical trial sa Japan, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya napaka-potent po nito na tayo habang tayo po ay natutulog, pinagagana po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag ng ating madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ayan. Ilan lamang yan sa benepisyo ng ultabayo. Yung na-achieve natin ng magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising, may panlaban ka sa puyat, pagod at stress. Kung may mga concerns pa ho kayo, may mga katanungan pa ho kayo, makipag-ugnayan kayo sa 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration. Ito po ay halal certified. Available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero wag natin kalimutan ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At kung ngayon pa ho kayo bibili online, tuloy ho yung ating alok na 10% discount. Basta online ho kayo bibili Punta ho kayo sa ultabayo.shop, i-click nyo ninyo yung QR code, gamitin po ninyo ang code na Kuya Angel, matik yan, 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga nga pala sa mga suki natin, kina Ma'am Remedios Nanyawa. Sa Nanyawa family na maagang gumigising. Ayan, siyempre si Sir Ernesto, si Bernadette Nanyawa, kinukumbisi lagi ng kanilang nanay na si Ma'am Remedios Nanyawa na tumutok sa ating programa araw-araw. Ayan, good morning po sa inyo. Happy birthday din kay Doña Linda Borrabo. Ayan, si Mama Linda ay nagdiwang din ang kanyang birthday. Ayan, siya po yung lola ni Dorian Master IJ Estela. Ayan, happy birthday. At teka nga pala, wag natin kalimutan alam ho ninyo, isa sa mga pinakamagandang development na nangyari ngayon, at ito naman lagi din nababanggit ng Pangulo. Tingnan ho niyo sa Facebook yung Visor page sa FB. Ang ganda nun, yung tracker ng mo, ng mga transaction mo sa LTO, makikita mo doon.
So kung meron man pong isang magandang development na nagawa ang pamahalaan, ito pong isinulong ni Secretary Vince Dizon na visor tracker, ano ha? Ang dami ho nagpapasalamat mga kaibigan natin dahil ngayon hindi na sila nadadali ho ng mga kotongerong mga picture. Ngayon alam na nila kung nasaan ang status ng kanilang mga transaksyon dyan po sa LTO. Ayan ha. Congratulations kay Secretary Vince Dizon. Ayan ha. And speaking of invention ha, alam ba ninyo yung ombudsman? Ombudsman, yung Office of the Ombudsman, yan pala'y Swedish. Isa pong kaparaanan na na-establish ng Swedish government noon pang 1713. Ganun na katagal ha? 1713. At yan po ay inimbento ng Sweden noong 1713 para magsilbing representative of the people to check on abuses. Ayan ha? Office of the Ombudsman. Diyan pala yung ginaya ni dating Pangulong Marcos, ano ha? Sa kanyang mga talagang inilagay niya sa ating konstitusyon. Maganda umaga, Pilipinas! And speaking of ombudsman, itong magandang development. May sinampahan po ng reklamo ang Office of the Ombudsman na mga opisyal ng gobyerno ng isang lokal na pamahalaan dyan po sa Tarlac City nagpapatuli ng mga multo. Napanood ko kahapon yung malapit ng Todos Los Santos. Tinatawagan natin ngayon ang mga supot na multo. Meron pala ganun ha. Kung may pantuli sa mga multo, ano ginagamit dito? Yan ang itatanong natin kay Mayor. Ano ha? Nabuking sa findings po ng Commission on Audit na kabilang pala sa mga ghost beneficiaries ng iba't ibang ghost deliveries at ghost projects noong panahon ni Tarlac City Mayor Christy Angeles. Ay mga kabataan gustong magpabinyag o magpatuli. Pero ang nataklasan ho ng COA, mag-iung palang device na brand na Angel's Cut. Di ba German cat lang? Tingnan ko ano may akin. Kunwari ka, nagpatuli. Ay, ako ho hindi tuli. Tali. Ayan, ha? Bukod sa tuli, nagpatali pa. Ayan, ha? Tatapang niya, sabihin niyo, tuli kami. Tuli lang kayo, hindi ho kayo tali. Ayan, ha? Ito pala, yung Angel's Cut na ginamit sa libreng tuli project ni Mayor Christie, hindi rehistrado at walang lisensya sa Food and Drug Administration. Lupit, ano ha? Sa findings din ho ng COA, umaabot ng mahigit 100 million pesos ang kabuong ghost deliveries at overpriced na mga medical procurements ng Tarlac City LGU sa pagitan ng 2017 hanggang 2018. At kasama ho doon sa report na yun, those 100, yung nasa mga 50 million na ginamit sa libreng patuli ng mga multo. Sinampahan ng Office of the Ombudsman ng iba't ibang kasong paglabag sa Anti-Graft Court o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yung pong Republic Act RA 3019. Paglabag din sa Government Procurement Reform Act o RA 9184 at Anti-Plunder Law o kasi 100 million o Republic Act 7080 ang 13 opisyal na kinabibilangan ng mga miyembro ng Bids and Awards Committee ng Tarlac na sabit sa naturang anomalya. Suspendido na rin sa loob ng 6 na buwan ang City Health Officer na si Maria Carmela Laksamana Go, yung City Treasurer na si Agnes Torres at City Accountant na si Ronald Domingo at iba pang mga kasabwat sa naturang anomalya. Si Mayora hindi pa ho kasama. Ayan, oo. Hindi pa ho kasama. Sandali lang, Ma'am Lori ha. Okay, kwento natin tong multong nagpatuli. Ano ha? Hindi pa kasama sa sinampahan ng demanda sa Ombudsman, Ma'am Lori, kasi congresswoman na siya ngayon. Ayun. Teka muna, kung 2024 lumabas yung findings, sana before election ito inilabas, ano ha? Hindi kayo may umupo doon sa impormasyon. Para hindi na makaboto yung ghost voters. Ayan. Pero imposible namang hindi alam ni Mayora yung ginagawa ng kanyang mga alipores. Alam ba ninyong 5 incumbent at mga dating Tarlac City Councilor ang nagsampa ng demanda sa Office of the Ombudsman matapos nga pong lumabas ang special audit findings ng COA noon pang 2024. Nako, sana po
Ninilabas ito ng mas maaga, no, ha? Para hindi na nahalal pa si Mayora. Maganda umaga, Pilipinas! Siyempre, paano mo naman hahabulin yan ngayon, ano, ha? No. Teka muna, alamin nga natin kay Ma'am Lori ng Pag-asa kung ano magiging lagyan ng panahon. Ma'am Lori, magandang umaga. Good morning, Ma'am Lori. Good morning din po sa inyo at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayon nga po meron tayong LPA sa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 895 kilometers. Silangan ho yan ng southeastern Luzon. Pero wala po itong epekto ngayon sa ating landmass. Hindi po ito nagdudulot ng pag-ulan sa ngayon. Pero posible na mamayang gabi hanggang bukas ay mag-start na po itong paulan sa eastern section ng Luzon at ng Visayas. At in the next 3 days, ito yung posibleng magpaulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. So, antabay po tayo sa magiging updates ng Pag-asa ukol dito. Sa ngayon ay mababa naman din ang chance niya na mabuo bilang isang bagyo at patuloy na minomonitor natin ito dahil dahil kahit na hindi siya possible maging bagyo, yung LPA nito ay pwedeng magdulot ng mga significant na paulan sa ilang bahagi ng bansa. Yung southwest monsoon naman ay nakaka-apekto ngayon sa extreme northern Luzon at sa kasalukuyan po yung mga pag-ulan doon, mga isolated na pag-ulan ay dulot ng habagat. Pero hindi naman ito mga malawakan at hindi naman malalakas na pag-ulan. Sa Metro Manila naman, tititirang bahagi ng bansa. Ang forecast natin today ay medyo may mainit pa rin at maalinsangang panahon pa rin ang pwedeng maranasan. So dahil naka-monsoon break po yung natitirang bahagi ng bansa. So far yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Ma'am Lori, mabuti pa si Monson, may break. Yun nga po, sir. Ang mga taga-Pag-asa, pagka may bagyo, alam, break. Yes. So, hanggang kailan tong monsoon break? We're seeing na hanggang actually I think 5 days po, based sa ating analysis. 5 days nagsimula noong weekend, di ba? Yes po. Then, yun nga lang, may mga pag-ulan pa rin naman tayo over the next coming days dahil naman sa LPA. Hindi, okay lang. Basta wag lang yung buhos na kamukha na sunod-sunod ilang araw. Saturated na masyado yung mga bundok, kaya nagtitrigger ng mga landslide. Yes diba? po. Okay. So, Mindanao, magiging okay maghapon? Yes po. Medyo mainit nga po. Tapos, wala kang nabanggit na gale warning? Wala po tayo ngayon. Kahit doon sa mga area na may monsoon na mga pagbahaan, mga biglaang pag-ulan. Sige. Thank you, Ma'am Lori. Si Lori de la Cruz mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At muli ang babala natin sa publiko, pinag-iingat ng Star City Management ang publiko sa mga hindi otorisadong Star City voucher at certificate, gift certificate na ibinebenta online. Naku, magbe-birthday pa naman si Yuel Reyes, baka ito maringaluhan ng peking gift certificate, Ang abisyo ay kasunod ng report hinggil sa mga unauthorized page at individual na nagbebenta ng mga naturang voucher sa Facebook Marketplace at iba pang online platforms. Ang paalala po ng Star City tanging sa Klook Star Deals at website lamang na www.starcity.com.ph pwedeng mag-avail ng mga ticket na yan at saka mga voucher para makaiwas kayo sa mga peking transaksyon. Maganda umaga, Pilipinas! Goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! 5 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ngayon nga po ay Martes, ika-5 ng Agosto 2025.
Balikan muna natin ito pong babala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa publiko. Huwag kukunin o lalapitan ng namang bagay o bahagi na posibleng mula sa bumagsak na Long March 12 rocket ng China. Kasunod dito ng kumpirmasyon ng Philippine Space Agency na bumagsak sa karagatang sakop ng Pilipinas malapit po sa Palawan ang debris ng rocket na pinalipad ng China nitong Lunes ng gabi. Ito para maiwasan ang panganib mula sa natitirang nakalalasong kemikal tulad ng rocket fuel. Inirekomenda rin ng ahensya ang paggamit ng personal na protective equipment o PPE kung kinakailangang lumapit o kunin ang mga nasabing debris. Pinapayuhan din ng publiko na agad ay pagbigay alam sa mga lokal na otoridad kung may makikitang kahinahinalang debris sa dagat man o lupa. Ayon sa NDRRMC, inabinsuhan na nila ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang Department of Environment and Natural Resources na ikonsidera ang temporary restriction at maglabas ng notice to notice to mariners, coastal navigation warning at NABREA 11 warning. May report na kanina si John Di Makotak, di ba? May mga sightings na nakita kahapon. Posibleng mangusa ng Vietnam ang ekonomiya ng Pilipinas pagsabit ng 2040. Hindi pa pala. Sa ASEAN 6, tanging Singapore ang nasa high income status sa tinagurian ding most developed at wealthiest economy sa rehiyon. Kaya ang Singapore kasing laki lang ng mas malaki pa Metro Manila. Upper middle income countries naman ang Indonesia, Malaysia, Thailand, habang nasa lower middle income ang kategorya ng Pilipinas at ng Vietnam. Batay sa 2040 projection, ang Singapore-based na DBS Bank Limited, bagamat makakaakyat ang Pilipinas sa UMIC status, mapag-iiwan na naman ito ng Vietnam ng malaki sa namapabilang sa high-income country sa buong rehiyon. Sa datos ng World Bank, umabot kasi ng $4,490 ang gross national income per capita ng Vietnam noong 2024, mas mataas kaysa sa $4,470 ng Pilipinas. Mga opisyal ng DPWH na may kaugnayan sa bumagsak na tulay sa Isabela, ipatatawag sa Senate Blue Ribbon Committee investigation ayon kay Senador Jinggoy Estrada. Detalye na balita mula kay Raymond Adpa sa RS28. Raymond, good morning. Magpapaliwanagin sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nagkaroon ng papel sa itinayong Kabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela na bumagsak noong buwan ng Pebrero. Sa privilege speech ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, sinabi nitong sa halip na sila ay maimbestigahan, ay nabigyan pa ng promotion. Tinukoy ang mga itong sina Assistant Secretary Neri Bueno at Assistant Secretary Loretta Malaluan na magkasunod na namahala sa proyekto. Tatlong undersecretaries na sina Eugenio Pipo Jr., Ador Canlas at Maria Catalina Cabral. Sa pagtatanong ni Senador Rodante Marcoleta, inisa-isa ni Estrada ang naging papel ng mga nasabing opisyal sa itinayong tulay na ginastusan ng 1.2 billion pesos. Kahit na may report ng delikado ang tulay dahil sa depektibo ang pagkagawa nito, ay nagsawalang kibo ang mga nasabing opisyal. Kasama din nilang ipatatawag ang designer ng tulay na si Ginoong Alberto Cañete at ang kontraktor ng RD Interior Junior Construction o RDIJC. Tinukoy ni Estrada si Yusek Cabral na siyang nagrekomenda na gastusan ng DPWH ng 400 million pesos na retrofitting ng tulay sa halip na gastusan ng kontraktor dahil ito ay under warranty. Narito si Senador Jinggoy Estrada. Maria Catalina Cabral, ang kanyang opisina ang nag-aproba para pondohan ang isinagawang kontrobersyal na retrofitting ng tulay na dapat ang kontraktor ang gumastos dahil nasa ilalim ng warranty period. Dahil dito, gumastos pa ang ating gobyerno ng karagdagan na 400 million pesos. Ang halagang ito ay 50% ng original contract price ng tulay, Ginoong Pangulo. Yun lang po, Ginoong Pangulo. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maganda umaga, Pilipinas! Mga kontraktor na sangkot sa manamalyang flood control projects naman iba-blacklist at kakasuhan. Ayon po ito sa Pangulong BBM. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Hindi na makakukuha ng kontrata sa gobyerno ang mga kontraktor na mapatutunayang sangkot sa korupsyon sa mga palpak na flood control projects. Iyan ang babala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos banatan sa kanyang SONA ang umano'y pangungurakot sa mga proyekto. Sa ikatlong podcast interview, sinabi ng Pangulo na inaasahan na niya mula sa Department of Public Works and Highways ang listahan ng mga proyektong palpak ang implementasyon o hindi natapos kahit pinaglaanan ng pondo. Tiniyak ni Pangulong Marcos na kakasuhan ang mga kontratista at opisyal na mabibigong magpaliwanag kung saan napunta ang pondo para sa mga proyekto. Desidido rin ang presidente na isa-publiko ang listahan ng mga proyekto para makapagsumbong ang mga tao kung wala silang nakita sa kanilang lugar. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Punta kaya ng Mindanao si Pangulo, ha? Ang daming mga tulay doon na taon ng binibilang, hindi pa rin huna. Inumpisa nung 2023 ba yun? 2022. Bagay, may nagtatrabaho naman. Tulay ang ginagawa, pero nagtatrabaho, 2-3. Handa ang Pangulong Bongbong Marcos na itakwil bilang kaalyado niya ang sino mang opisyal na mapapatunoy ang sangkot sa katiwalian. Sa podcast ng Pangulong BBM, tiniyak nitong wala siyang sasantuhin, kaibigan man, kaalyado o kapartido. Iginit niya na dapat lamang na managot ang mga nagpapahirap sa taong bayan, lalo na mga apektuhan ng matinding pagbaha. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa harap ng napipintong investigasyon sa mga flood control project. Tinapiasara ng Department of Budget and Management ng 72 billion pesos ang pondo para sa flood control projects para sa 2026. Ayon kay Budget Secretary Amene Pangandaman, mula 346.6 billion pesos na pondo ngayong taon, bumaba ito ng 274.9 billion pesos sa susunod na taon. Gayunman, sinabi niya kay Pangandaman na kasalukuyan pa nilang inaaral ang proposed na pondo at posible pa naman itong i-adjust sa mas mataas na halaga. Ito ay kung malinaw na matutukoy ng Department of Public Works and Highways sa mga proyekto at masuportahan ito ng mga dokumento sa kanilang mga plano. Kaugnay nito, iniutos na rin ng kalihim ng DBM ang realignment ng pondo para makumpleto makumpleto na yung Apalit-Macabebe Road sa Pampanga na hanggang ngayon apektado pa rin ang baha. Higit isang linggo matapos na manalasa ang bagyo at habagat sa Pilipinas. Handa ang Pangulong Marcos na i-reenact ang national budget kung ipipilit ng Kongreso ang realignment ng pambansang pondo. Sa episode 3 ng kanyang podcast, sinabi ng Pangulong BBM na ilang reallocation sa budget ang nagresulta ng maling paggamit ng pondo at pagtanggal sa mga mahalagang foreign assisted projects. Naninindigan ng Presidente na hindi niya aaprubahan ang 2026 General Appropriations Bill kung magkakaroon ng insersyon ang mga mababatas o paglalaanan ng pera ang mga proyektong hindi naman naaayon sa National Expenditure Program. Are you prepared to reenact a budget? Oh, yes. Hindi na ho siya responsive sa mga plano ng administrasyon ninyo? Well, yes, I'm willing to reenact the budget if that's what we'll have to do. Since I made it already, I made New Year's Day the hard deadline. I'm sure we will find a way. Sinimula na ng House Committee on Public Accounts ang formal na pagsusuri sa mga flood control at drainage project ng Department of Public Works and Highways bilang bahagi ng mas malawak na inisyatiba upang matiyak na may transparency at accountability sa paggamit ng pondo para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Pinamunuan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang unang pagdinig kasama ang opisyal ng DPWH upang suriin ang performance ng Unified Project Management Office o Flood Control Cluster. Ito yung UPMO. At upang tumanggap ng komprehensibong ulat hinggil sa kasalukuyan at pinaplanong mga proyekto upang matugunan ang mga pagbaha. Pinangunahan ni Public Works Secretary Manuel Bunungan ang delegasyon ng kagawaran kasama ang mga Undersecretary, Assistant Secretary at mga Regional Director. Sunod-sunod na nagtanong ang mga mababatas tungkol sa proseso ng mga proyekto
mga dahilan ng pagkaantala sa implementasyon at mga umiiral na mekanismo ng pananagutan. Ayon kay Ridon, ang pagdinig ay tuwirang tugon ng Kamara sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez sa naging State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos, kung saan binigyan din ang isyu ng katiwalian, mababang kalidad ng mga proyekto at mga ghost project sa infrastruktura, mga problemang muling lumutang matapos ang matinding pagbaha sa Luzon. Sinabi pa nito na inilatag na ni Speaker Romualdez ang mahakmaang bilang tugon sa panawagan ng Pangulo. Kabilang dito ang agarang pag-uulat sa publiko tungkol sa proyekto at paggamit ng pondo, pagsunod ng mga kontratista at mga ahensya ng tamang pamantayan at pagbuo ng sistema para masigurong hindi maabuso ang pera ng taong bayan. Paano naman yung mga congressman nag-launch ng project ko, no? Tapos nung bago mag-eleksyon, pinademolish. Kasi natuklasan, ala palang building permit. Ang nakakita. Project ni Congressman. Walang building permit. Ano ba yan? Maganda umaga, Pilipinas! Inanunsyo ng Kamara de Representantes sa pinamumunuan ni Speaker Martin Romualdez ang pagpapatupad ng isang komprehensibong reforma na naglalayong gawing bukas, inclusive at tunay na alinsunod sa prinsipyo ng demokratikong pananagutan ang proseso ng pambansang budget. Ipinahayag ni Nueva Ecija Representative Mika Sansing, ang chairperson ng House Committee on Appropriations, aalisin na ng Kamara matagal na practice na pagbuo ng small committee na siyang tumatanggap at nagkukonsidera ng mga panukalang pag-amyenda ng mga kongresista sa General Appropriations Bill. Ang mga reforma ay kinabibilangan ng pag-aalis ng small committee gaya nga ng binabanggit ni Congresswoman Sansing. Sa loob ng isang dekada, nagsilbi ang small committee bilang isang lupon ng muling pag-review sa huling pagbabago ng budget na hinihingi ng mga ahensya ng pamahalaan matapos ang second reading. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging sentro ito ng batikos at madalas na inilalabas bilang isang tagong mekanismo para naman sa last-minute insertion. So, wala na pong tagong komite. Reforma number 2, pag-aayos ng budget calendar para sa mas malalim na talakayan sa plenaryo. Ito'y bilang pagsuporta sa bagong patakaran, ikinukonsidera ng Kamara ang pag-aayos ng kalendaryo sa budget deliberation upang matiyak na may sapat na panahon ng mga Kamara na suriin at pagbutihin ang budget sa panahon ng plenaryo bago sa ikalawang pagbasa. Ang ikatlong reforma, pagbubukas ng BICAM Conference Committee sa publiko, alinsunod na rin sa naging pahayag ni Speaker Martin Romualdez na buong support ng ibubukas sa publiko ang pagpupulong ng Bicameral Conference Committee, isang radikal na hakbang na lalabag sa nakaugulang closed-door negotiation sa pagitan ng Kamara at ng Senado. Ilan lamang yan sa mga reformang ipatutupad kaugnay ng deliberasyon ng budget ngayong taon. Maganda umaga, Pilipinas! Itinutulak din ni Senator Sherwin Gatchalian ang mas transparent na pagtalakay sa pambansang pondo para sa 2026. Sinabi ng senador na sa mga nagdaang budget deliberation, limitado lamang ang proseso na nakikita ng taong bayan. Ayon kay Senator Win, ang pagiging transparent ay hindi lamang nagtatapos sa live streaming ng Bicameral Conference Committee. Mahalaga rin na niya na ipinapakita ang mga dokumentong nakapaloob dito at kung sino-sino ang mga proponent sa bawat item ng panukalang national budget. Dahil natuklasan namin sa committee na yung mga dokumentong sinasubmit para malaman ng publiko yung takbo ng debate sa budget ay yung umpisa lang, yung tinatawag nating NEP, at yung dulo na, yung tinatawag natin GAA kung na-approve na yung batas. Pero yung mga dokumento sa gitna, no, tulad ng medyo technical to, no, yung mga GAB, yung mga committee report, yung mga third reading version, hindi ito ina-upload sa website. Kaya kulang-kulang yung dokumento na ina-upload para malaman ng publiko yung laman ng budget. Alam po ninyo paano mo nga namang magkakaroon ng mahabang panahong mabasa ho yung NEP, yung GAB, yung General Appropriations Bill. Unang-una, ang niliit ho ng font na ginagamit, tapos ang kapal-kapal, tapos ang deliberasyon, limitado lamang. Ano ha? Ay, nako.
mamaya may mga kwento ho ako sa inyo kung paano ho ang ginagawang pag talakay dati sa budget, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Patuloy naman pamumunuan ni Senator Bongo ang Senate Committee on Youth sa 20th Congress. Desidido ito na sa kanyang commitment na palakasin ang mga grassroots program at palawakin ang mga oportunidad para sa mga atletang Pilipino. Muli rin pinagtibay ni Senator Go ang kanyang misyon na isulong ang isang komprehensibo, inclusive sports development agenda na pakikinabangan ng mga elite na atleta at mga katutubong may talento sa palakasan. Binigyan ni Senator Go ang kahalagahan ng pagpapanatili ng momentum sa mga programa sa palakasan habang tinitiyak na walang Pilipinong atleta anuman ang background o lakasyon ang maiiwan. Bilang advocate ng sports, sinabi ni Senator Go, dapat ding isulong ang sports development sa bansa lalong-lalo na sa grassroots para sa mga aspiring youth athlete. Nang sa gayon, mabigyan sila ng kakayahang mapaghandaan ang mga nalalapit na mga kompetisyon. At kalaunan makabudi ng mas maraming Olympic medalists na magdadala ng karangalan sa ating bansa. Maganda umaga, Pilipinas! 5:22 ang oras sa buong Kabuluan. Baka kayo pa may mga importanteng lakad, ha? Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating gamitin. Ha? Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero pwede nyo yun po yan sa ating mga emergency kit at sa household use. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona, for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH sabok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Kuya Angelo Palmones. Maganda umaga, Pilipinas. 27 makalipas ang alas 5 na umaga ay Yusek Ariel Kayanan, tumatawag na ho kami, ha? Happy birthday kay Yuel Reyes. Kuya Yuel, magpapabreakfast ka ngayon. At bukas naman ay advance happy birthday kay General Abuan. General Abuan. Si Jen pala ito. Ikaw talaga, Jen, oh. Si Jen Abuan ng Ares Digital. Bukas naman ang birthday niya. Sige, mamalengke nga muna tayo. Nasa Pangulo Public Market ngayon sa Malabon si Edwin Duque, Ares 23. Edwin, good morning. Good morning, Kuya Gel, buntag at medyo batas pa rin Kuya Gel yung presyo ng mga gulay, epekto pa rin ito ng mga nakaraga bagyo. Ang kamatis dito, nasa May 90, may pinakamagandang glass dito Kuya Gel, merong 100 at pinakamura dito ay 70 pesos. Yung labanos ay pumalo naman 140. Ang talong ay nasa 200 na, abang yung luya naman ay 240. Ang sibuyas ay 160. Tumas din ang babaw ng 20 pesos, nasa 170 pesos yung bawat kilo. Ang sayote ay 60 pesos. Ang repolyo naman ay 80 pesos. Ang pecha ay bagyo, 100. At yung pecha Tagalog na mag-gel, 200 pesos yung bawat kilo. Habang yung siling panigang, 430. At yung siling labuyo naman, ay 400 pesos sa bawat kilo. Yung dahon ng siling Angel, dati raw ay nabibili ng 180 bawat kilo. Ngayon naman pumapalo ng 140 bawat kilo. Yung kenchay na napakamahal, may git na ito 1,000, nasa 1,001 yung bawat kilo ng kenchay. Yung broccoli, nagatiling 220. Yung per dahon na makakabili ka ng 20 pesos bawat kilo. Samantala, itong presyo naman ng karne ko Angel ay natiling ito medyo bumaba yung presyo ng karne ngayon dahil yung baboy may 380 yung kilo naman. Yung pork chop, ang giniling 340, ang pataulihan ay 270. Habang itong pakataulahan ay 340.
At yung yempo, ito hindi na bawasan yung presyo. Nasa 400 pesos yung bawat kilo. Sa presyo ng bigas ko Angel, mag-umpisa sa 48, 52, merong 62. At yung pinakamahal naman ay 70. At yung Dorado, 70 ng 80. Yung balakit, 100 pesos bawat kilo. Yan, tingnan price monitoring report mula rin dito sa Panghulong Market sa Malabon, Ares 23. At rindukin ang ulan sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dwayne, bumabaha pa bang ilang parts na nabawatas at saka na Malabon? Dwayne? Ngayon, Jel, ay kanina naman tayo sa bayan. Hindi pa yan. Nakita ko yung tulyahan nila. Siguro 3 dangkal pa bago maabot yung maximum. Pag naabot yung maximum, sigurado yung bayan, Tansa, Ulong Duhat, yan yung unang tinatama dahil medyo mababa ko yung pinaka-digil yan. Kaya nagkakatubig. Kung sasabayin pa ng ulan, ay mas lalong lalawak yung binabaha. Kaya siguro sabi nga nila mataasan na yung mga pa-project na, yung mga DK, yung mga mababang lugar, ay kahit walang ulan, kapag high tide ko Angel, talagang apektado sila sa mga pagbaha. Pero ngayon, yung huling mas mabilis bang humupa yung tubig baha o mas bumagal? Kung walang ulan, mabilis naman. Pero kapag high tide, pag walang ulan. Natural, pag walang ulan, walang bumubuhos ng ulan na baha, di ba? Tubig baha. Yung high tide. Na walang ulan, ay mabilis naman. Pero kapag umulan, medyo bumabagal dahil yung pondong tubig mula sa ulan, yun yung nagpapadagdag doon sa mga kapatagan na bababa yung lugar na malapit sa mga ilog. Kaya pati itong umando, lumulubog pa rin. Wala pa rin yung sinasabi ng mga residente. Ay apektado rin sila doon sa pagkasira pa rin ng navigation gate. Pero pagandaan niya po yung hanggang 12. At good news, yung binalita kapon ni Congressman Toby Chanco, dahil maganda na raw yung epekto, ay yung resulta ng pag-welding kumpara doon sa una at pangalawang pagkakataon. Itong pangatlo, medyo mabagal. Pero tinitiyang ng DPWH na nakabase dito sa Nabutas at Malabon na magagamit na yung navigation gate ngayong 12 itong August. Sana tuloy-tuloy na at hindi na magiging kawawa yung kababayan natin kapag ganitong mga high tide. So back to you, Kuya Jel. Maraming salamat sa Edwin Duque. Tatanda kaya ko nabanggit nung nag-i-implement po ng mga flood control project ang DPWH dyan sa area na yan. Nasa bali 4 phases yun tapos na yung phase 1, phase 2, phase 3. May technology na ginagamit yung contractor. Napalitan yung congressman. Sabi ng congressman na pumalit, hindi, itong design na gusto ko. Ito yung material na gagamitin. Di ba? Kung hindi pa naman buwisit, patapos na yung project yung flood control project. Napalitan yung congressman. Yung gusto niya mangyari, yung kanyang contractor at bagong teknolohiya ang gagamitin. Mabuti na lang pinanindigan ho nung district engineer at saka nung contractor. Hindi. Paano naman natin? Paano mo pagdudugtungin yung Yan ho sinasabi ho natin. Sinisisi natin kumister ng mga district engineer. Sa totoo lang, di ba? Pag hindi nasunod si Kong, magagalit yan at hihiriting agad, tsugiin yan! Hindi kumata yan! Maganda umaga, Pilipinas! So ang resulta, bumabagal ang implementasyon ng proyekto at hindi pa nagiging ganon ka-episyente. Buti na lang, sana maimbestigahan mo ito, maanmas itong mga ito, Isinusulong ni Manila 6th District Representative Benny Abante sa mababang kapulungan ng Kongreso ang muling pagtatayo o balangkasin ang Quad Committee upang may pagpatuloy at palawakin pang investigasyon sa mga hindi na-resolbang kaso ng extrajudicial killings, illegal na operasyon ng droga, offshore gaming hubs at talamak na korupsyon kinasasangkutan ng mga opisyal ng gobyerno at mga kriminal na sindikato. Sa kanyang privilege page, sinimok ni Abante na muling nahalal bilang chair ng Committee on Human Rights ang kanyang mga kasamahan na manatili sa pagsisikap o magstay on course. Tapusin ang nasimula ng Kamara noong 19 Congress
kung saan nadiskubre ang orihinal na Quad Committee ang matinding ebidensya ng mga pang-aabuso, kawalan ng pananagutan at pagkakasangkot ng Estado. Binigyan din niya na may tungkulin ng Kongreso na tapusin ang investigasyon at sinasabing mga process of reckoning is far from over. Naghain din si Abante ng isang resolusyon na formal na nagpapahintulot sa mga komite, partikular na ang Committee on Human Rights, Public Order and Safety, Dangerous Drugs at Public Accounts na magsagawa ng panibagong pinagsamang investigasyon para tugunan ang mga emerging at unresolved issues na lumitaw mula sa dating Quadcom. 35 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! Alas 5:40 ang oras sa buong Kabuluan. Ay, magandang umaga sa ating mga midnight singers dyan sa San Diego, California, ha? Kay Tita Linda, Tita Cors, kay Ma'am Lloyds, at syempre kay Sir Art, kay Boss Manny, at kay The Deputy Junior Bao. Good morning sa inyo, ha? Sa mga suki natin dyan sa Amerika. Ma'am Evan Lang, dyan po sa Las Vegas, good morning. Sa mga suki natin sa Canada, good morning. Ingat po kayo, ha? At doon sa lahat ho ng mga nirarayuma, meron na pong osteoarthritis at meron ding arthritis, ano ha? O yung gouty arthritis. Pero sa mga may osteoarthritis, lalong-lalo na yung mga batang-bata pa, meron ng osteoarthritis. Nananakit na ba ang mga kasukasuan? Nagkaka-wrinkles? Humihina ang mga kalamnan? Epekto ba yan ng pagtanda? Hindi rin, kasi kahit bata, nagkakaroon ho ng ganyang problema. Meron na po tayong Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabayo at suportado po ito ng isang Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, yung pong hydrolyzed marine collagen para sa mga skin at joints, HMB, pampalakas ng muscle, at glucosagreen para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Ito po ay nasa formang kape, ha? Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kaya bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin ho sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop ang Ultaplex. Ultaplex, yan po yung hahanapin, ha? Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! Halos 4,000 ang tawag ng 911 natanggap sa unang 2 buwan pa lang ni General Nick Torre. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa. Sandali, naputol ang linya ni Edniel. Lagpas na sa kapasidad ang emergency room ng Philippine General Hospital. Ito naman ang inanunsyo ng PGH dahilan para i-activate ng Department of Health ang 20 public hospitals at 4 na government-owned na specialty centers sa Metro Manila para tumanggap pa rin ang mga pasyente. Ganyan paglilinaw ng PGH na nanatiling bukas ang kanilang emergency room para sa mga pasyenteng nasa kritikalang kalagayan tulad ng stroke, heart attack at nangangailangan ng agarang operasyon. Ayan, pero dapat talaga dagdagan na yung pong mga kapasidad ng Philippine General Hospital. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Habang inaantabayan na natin si Edniel, eto muna, mamigay muna tayo ng pera. Mahiwagang tunog! 4 milyon, ha? 4 milyon. Tingnan nyo kasi yung paligid ho ninyo habang kayo po'y naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Tingnan ho ninyo kung ano yung nandiyan sa paligid nyo na pwedeng ginamit natin sa pagpoproduce ng mahiwagang tunog. Ang mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagtetext sa empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ipapadala po ninyo yan sa 0919-282-6485. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! At na, balikan na natin si Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning.
Kuya Angel, nakatanggap ang Philippine National Police ng 3,783 tawag sa emergency 911 hotline sa unang 2 buwan o 8 linggo ng pamumuno ni Police General Nicolas Torre III. Sa datos ng pulisya, 3,208 dito ang narespondihan sa loob ng 5 minuto. Pero aminadong may 775 ding hindi agad natugunan. Ayon kay Torre, pinaimbestigahan na niya ang mga hindi nakasunod sa target. Pero ipinagtanggol din ng PNP chief ang sitwasyon sa malalayong lugar na maaaring hindi basta paabot ng tawag wala sa urban centers. Ang mahalaga umano, biro ng general, hindi na darating ang mga pulis kapag tapos pang bakbakan gaya sa mga pelikula. Ibinida ni Torre na patunay rito ang pagkakasakot ng anti-kidnapping group sa 4 na Chinese at dating Pogo workers na dumukot sa 2 nilang kalahi sa Parañaque sa tulong ng tawag sa 911. Pakinggan natin ang PNP chief. May mga nagkamali ng pinuntahan, may mga hindi maliwanag ang bigay ng dispatch natin dahil hindi din maliwanag na nakuha ang information galing sa tao. May talagang malalayo na talagang posibleng maabutan ng 5 minutes. Nationwide yung data kasi hindi na may Metro Manila. Ang tinig ng PNP chief. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Edniel, wala na bang halimbawa, di ba natitrace naman nila yung mga prank calls, Hindi ba in-increasean ang multa? May kasalukuyan ng penalty, Kuya Angel, sa mga prank callers. Pero yung increase sa multa, hindi ko lang sigurado kung nagka-increase, pero I'm sure hinigpitan yan, lalo pat i-launch na ng DLG, Kuya Angel, ngayong buwan na ito, anytime soon yung integrated 911. Ibig sabihin kahit yung mga LGU dati na may previous emergency hotline, for example dito sa Marikina, may 161, ma-integrate na rin yan sa 911 ng DILG, Kuya Angel. Kasi natatrack na ngayon yung mga calls na yun, yung mga prank calls na yan madali na kahit pa sabihin mo prepaid, natatrack na. So, dagdagan na lang ang multa para mas matakot yung ating mga kababayan gumagawa ng kalokohan. Di ba? Kuya Angel, at nagbaba na ng direktiba dyan si Interior Secretary John Remulla. At hindi lang basta na-iterate, talagang inire-record ng command center dito sa Camp Crame kapag may prank callers sa tumawag sa 911. At kung ang gumawa bata, ang dapat managot yung mga magulang. Ganun, hindi ba sa ibang bansa ganun ang nangyayari? Di ba? Gano'n na nga, Kuya Angel. Kapag minors, malamang yung kanyang guardian, ay ilo-launch integrated 911 at malamang kasama dyan yung magiging guidelines rather doon sa kanilang penalty para doon sa mga prank callers. Subukan mo kaya maggumawa ng prank call, Edniel, Huwag kang mag-alala pagka nakulong ka, di ba, naman, dadalawin ka naman namin. Huwag kang mag-alala. pero nasubukan ko na yan ako, Angel, personally yung 911 emergency at ano yan? Ang emergency ko naman back then ay sunod. Ayan. Walang bawas. Promise ha? Promise ha? Ayan, sige. Walang bawas yan. Walang bawas sa load kapag tumawag ka sa emergency 911. Okay, sige. Subukan ko nga din. Itatawag ko sa emergency 911 yung mga puno, linya ng puno, sanga ng puno na delikado sa linya ng kuryente. Kung talaga matutugunan. Kasi meron kami itinawag sa MMDA Okay, Chairman Don Artes pa namin itinawag sumulat pa yung nagre-reklamo Sa awa ng Diyos, hanggang ngayon hindi pa napuputol. Ayun lang. Ang dami. Sandali, pa-prioritize namin yan. Diyos me, dumaan na lang yung malakas na bagyo, dumaan yung mga pagulan. Hanggang ngayon, nandun pa rin. Ay, Diyos me. Sige. Tingnan natin kung mabilis nga sana yung tugon, mabilis yung sagot. Pero yung actual na aksyon, lalong-lalo na doon sa mga trabaho na dapat gawin ng MMDA, kupad ng saksakan naman ng kupad, saksakan naman ng bagal. Thank you, Edniel. Maraming salamat. Balik sa iyo kay Angel. Si Edniel Parrosa. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. At pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Ayan.
Sa mga taga-barangay, Santo Niño, Parañaque City, may nag-iikot na mobile dyan ng DCRH. Ang sakay niyan, dalawang gwapo. Ayan, ha? Pa-entertain ho ninyo dahil mamimigay ng pera yan, ha? Hindi ho yan manghihingi sa inyo ng kung ano-ano. Mamimigay ho ng premyo yan. Mamimigay ng pera. Ganyan kagalante. Yan si Sherwin Alparo. Maganda umaga, Pilipinas! Pagka magpapabinyag nga ako, kukunin kong ninong uli yan eh. Pagka nagpabinyag ako uli, kukunin ko si Sherwin, ng ninong ko. Hindi kumpare, ninong, para manatiling galante siya sa akin. World-class ports offshore wind energy. World-class ports para po naman sa offshore wind energy ng UK. Talaga ha? Tutularan daw ng Pilipinas ayon sa DOE. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Tumulak yung delegasyon ng Department of Energy sa United Kingdom upang matutunan ang pinakamahuhusay daw na pamamaraan sa pagbuo ng world-class ports para sa offshore wind energy. Pinangunahan ng Energy Yusef Giovanni Carlo Bacordo ang pagbisita na layong gayahin at iangkop sa Pilipinas sa mga estratehiya ng UK sa pagpapaunlad ng malinis, ligtas at masaganang enerhiya mula sa hangin. Gayon din ang pagpapalalim ng ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng clean energy transition at modernisasyon ng mga pantalan. Lumahok ang delegasyon sa serye ng mga high-level meeting mula July 27 hanggang August 2 sa kulong ng British Embassy Manila at UK Department for Business and Trade. Tampok sa unang araw ang briefing sa St. Andrew's House mula sa Scottish Government ukol sa regulasyon, suporta ng pamahalaan at estratehikong pagpaplano para sa offshore wind development. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Pinaplansya na ng Department of Public Works and Highways at Metropolitan Manila Development Authority ang bagong drainage master plan para sa Metro Manila. Ayon kay San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora, patuloy ang kanilang dialogo ni MMDA Chairman Don Artes para matugunan ang lumalalang pagbaha sa Kamaynilaan. Iginit ni Mayor Zamora, kailangan ng bagong drainage master plan dahil marami sa mga system ang outdated na at hindi na kinakaya pa ng current rainfall volume na nararanasan ng bansa. Mahalaga rin na magkaroon ng inventory ng lahat ng drainage system dahil ang ilan na dating bukas na kanal ngayon tinatayuan na ng bahay at ng mga gusali. Samantala, malabong magkaroon ng isang parking scheme ang mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region dahil magkakaibang disenyo at industriya sa bawat lugar. Ito naman ang giniit ni San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora hinggil sa panukalang total parking ban sa Kamaynilaan. So dapat somehow customized po siya per city. Kasi iba-iba ho ang demographics sa mga lungsod. Ang iba mas commercialized, iba central business district, iba naman po mas industrial. Kami ho sa San Juan, malilit ang aming mga kali, malilit lang ang aming lungsod. So, iba-iba po ang nararanasan naming mga sitwasyon araw-araw. Sa kabila nito, nagpapatuloy pa ang clearing operation sa lungsod ng San Juan habang pinaplansya ang naturang panukala. Target naman ng Technical Working Group na pag-aralan ang mga ilalatag ng polisiya ng mga alkalde sa Metro Manila bago ito ipresenta sa Department of the Interior and Local Government sa September 1. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sa mga kababayan nating pabalik ng Pilipinas, kung kayo po yung magpapasalubong, wag na pong imported na tsokolate, meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting matila ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya nagpuproduce sila ngayon ng dikalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-0955-935. Yung mahigit 10 variant sama ng tangerine chocolate na ang raw material ay galing po sa mga ani din na magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tangerine chocolate, gawang Pinoy, 100%. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Dahil
Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May huli na si Sherwin Alvaro. Go, 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 Sherwin! Yes, Kuya Angel, malakasan na akong talaga tumutok sa kanyang cellphone para manood ng programa ng DZRH sa Magandang Umaga Pilipinas. So si Tatay, pangalan niyo po? Fernando Marquez. Si Tatay Fernando? Opo. Fernando, parang Fernando po Junior. Si Tatay Fernando Marquez ng Barangay Santo Niño dito sa Parañaque. Bakit ka na nag-tune in sa DZRH pag umaga? Kumakinig ka mga balita ni Angelo Palmores. Ayan, dahil paborito mo si Kuya Angel Palmones, ito meron kang 1,000 pesos. Thank you. Yan, 1,000 at siyempre meron ka rin DZRH grocery, DZRH na imbag na bigas, DZRH t-shirt at DZRH umbrella. Ano masasabi mo kay Kuya Angel? Salamat sa GCRH kay Angelo Palmores. Tignan mo. Wala, hindi talaga hindi sumasayad yung R, no? Yung nagiging R kasi hindi sumasayad yung may Windows yung dila sa harapang ngipin. May Windows. Ulang na eh. Anong probinsya ni Kuya? 1,000 pesos. Ano no? Anong probinsya ni Kuya? Sa probinsya mo? Parañaque. Taga Parañaque. Antique. Mas mukhang taga-antique to eh. Hindi, dito na lumaki si Kuya. Ayan. Parañaque po, sir. Ingat. Sige. Okay. Sa mga nais mo lang ng 1,000 pesos sa akin sa DZRH, baka na susunod natin winner sa DZRH Malakas promo. RH6, Sherwin Battle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas promo. Maraming salamat, Sherwin. Paano po? Paalam na muna tayo. Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo ng paalalang magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Gusto nyong mapigilan natin kahit paano ang mga pagbaha, pagganipis ng ating kabundukan, magtanim tayo ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. 2x2 at ACS Balita, susunod na. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Albert Einstein. Sabi po na Dr. Albert Einstein, 3 great forces rule the world. Stupidity. Alam ng palpak yung proyekto, tutuloy pa rin. Fear. Yung iba ayaw tumistigo dahil alam naman nilang baka mayari sila ng kanilang mga isusumbong. At greed. Sangkaterba ang kawatan. Ayan daw ang namamayani sa mundo. Stupidity, fear, and greed. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! ACS na umaga.